Grabe tong anti-Sara propaganda, guys. Sabi ko na nga ba kasi talagang nakikita mo talagang hindi na talaga 'to mga tao. Na-booking na talaga yung troll farm. Naku, 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 naku. Pero guys, hindi pa rin sinasabi kung kanino ba tong troll farm na 'to, sa admin ba 'to or kanino ba. Yung may-ari lang talaga ng yung nagpakana, yung na-booking. Pero alam naman natin, no? Kaya ito guys, panoorin natin. Umano'y malisyosong paggamit ng ChatGPT ng PR firm ng anak ni ultra-bilyonaryo Yossi Tanco. Ang goal, siraan daw si VP Sara noong eleksyon. Yan ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Banned na ng OpenAI ang Philippine ChatGPT accounts na napapabalitang ginagamit ang platform para mag-generate ng social media comments na pumupuri kay President Bongbong Marcos at tumutuligsa naman kay Vice President Sara Duterte. Sa report ng OpenAI na may pamagat na disrupting malicious uses of AI, sinabi nito na may ChatGPT accounts na ginagamit ang kanilang AI platform para gumawa ng English at Taglish comments in bulk volumes. Ang mga nasabing comment, posted daw on TikTok and Facebook at nakapokus umano sa mga politikal at current events sa bansa, partikular na sa hidwaan ng Duterte at Marcos camps. Revelasyon din ng OpenAI, konektado ang aktibidad na ito sa common sense. Alam nyo, yung nakakahiya dito is hindi tayo yung nakadiscover, kundi mismo yung ChatGPT, yung nagbalita, yung nag-report. Nakakahiya. Na isang commercial marketing company sa bansa na nakabase sa Makati City. Ang founder at tumatayong CEO at president ng kumpanya ang bilyonaryo na si Joseph Agustin Tanco o mas kilala bilang Jager Tanco. Parang sounds familiar. Alam mo yung Tanco. Kilala rin si Tanco bilang pinakabatang board member ng Philippines First Insurance Company Incorporated. Naupo siya noong 2016. Siya rin ang president at CEO ng Maestro Holdings, Philippine Life Financial Assurance Corporation at PhilCare. Kasalukuyan din siyang kasapi ng Board of Directors ng STI Education System Holdings bilang Vice President for Investor Relations. Ulat ng OpenAI, ginamit umano ng theater actor o ang mga nasa likod ng comments ang ChatGPT para i-analyze ang social media post tungkol sa political events sa bansa, lalo na tungkol kay PBBM. Ginamit din nila ito para mag-suggest ng appropriate themes bilang replies sa mga nasabing post. Sunod naman nilang ginamit ang AI platform para mag-generate ng maiikling comment na kadalasang may 10 words na haba. Naku, grabe. Alam mo yung nakakahiya to, talaga. The stars are aligning talaga. Alam mo yun, pagkatapos ng Senate hearing, ito naman yung viral ngayon. Alam mo yung nakakahiya talaga. Lahat na talaga ginagawa nila para lamang siraan si VP Sara. Alam mo yun? Naku. Ayon sa proposed themes. ChatGPT din ang naging instrumento para makapag-generate ang theater actor ng PR pitches at statistical analysis na naging daan para mabuo ang 5 TikTok channel na pinopromote daw ang Pangulong Marcos. Tinawag ng OpenAI ang operasyon na ito bilang Operation High Five. Nagsimula raw mag-post ang 5 TikTok account na ito nitong mid-February. Sa Facebook naman, ang mga comment na mula sa nasabing operasyon ay madalas nakikita sa mga post at report ng iba't ibang news outlet. Posted din daw ito sa mga kagagawa lamang na Facebook account at madalas ay wala pang online friends. Ilan sa mga komento, patama o parinig kay VP Sara. Dahil dito, mas umiigting pa raw ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Nako, alam nyo guys, mas lalo lang talagang dadami at talagang, alam mo yun, maninindigan yung mga pro-Duterte dito Kasi tingnan mo, talagang, yan talaga yung iniisip ko Alam mo yung, pag may post si BBM, sobrang daming, ang ganda ng mga comments nila, as in parang totoo talagang tao, no, yung nagko-comment. Tapos pagdating kay VP Sara, grabe yung mga atake nila, yung mga ganun. Yun pala, naku, troll lang pala talaga. Tapos sinasabi pa yung DDS, yung may troll farm. Naku! Wala pang komento o reaksyon ang Common Sense tungkol sa report ng OpenAI na unang nilabas noong June 5.
Para sa agenda, Grabe. Alam mo sobrang nakakahiya 'tong mga balitang 'to, naku. Tapos meron pang ano mo yung nahuling ilang ano ba yun, ilang kilong drugs ba yun sa West Philippine Sea. Kaya guys ay hindi, sa Australia yata nahuli, ewan ko ba. Kaya basta, papanoorin natin yan mamaya. Don't forget to like and comment to this video guys. Have a great day. Bye!